That is true. Hindi lahat ng mga kabataan natin ngayon, no? So, good morning mga kalingap. Pag-usapan natin yung tungkol sa vlog ni Charlotte of Sivo na pag-interview niyo kay Benzi. Kitang-kita natin dito ang pasasalamat ni Benzi sa mga sponsor, mga kay Kalingap Rab. At kita natin dito na binabanggit din niya si Ido. No, laking pasasalamat niya, naging love team niya. Una sa lahat, bago tayo mag-umpisa, salamatan muna natin ang mama ng Kalingap Bal Santos Matuba, ang ate Ibni Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Ido. Supportahan natin sila. Don't skip ads guys, para malaking tulong ito sa kanilang ginagawa araw-araw. At support din natin ang Kalingap team, Kalingap supporters, charity vloggers, nandyan din po. Supportahan natin mga KRRSG, supportahan din natin. At it's me, his Jasmine 05 channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Ayan guys, panoorin muna natin ang video kung ano talaga ang mga nilalaman nito at alamin din natin kung ano talaga ang sinasabi ni Benzi lahat. At pati yung manggulang niya guys, napaka-bliss talaga kasi maganda na ang buhay nila pero hindi sila nagbabago. Nandyan pa rin talaga yung ang lifestyle ng buhay nila, nandyan pa rin, hindi nila binabago. Kaya talagang ang mga sponsor hindi alinlangan tulungan sila dahil hindi sila nagbabago guys. Grabe. Tara na guys, panoorin natin ang video. Tara, let's go. 1, 2, 3, go! In the future, magkakaroon ka na ng sarili mong bahay. And they even call it mansion. Okay. What can you say about it, Ma? Masaya ako kasi nakakalipas na yung wala ang papalit na isikat. Pag may bagay, hindi na ako matatakot. Tapos nakaparanas makatira sa ganang magandang bahay. Sana mag-sit over man lang ako doon. Yes. Hindi na sa mga ganang kalaking bahay. Ang ganda nga. Ang unaan ni Kuya Ragtan. Gusto ko lang pumakalipat. Nangyayang ko kay Kuya Ragtan. Like, you were thinking, simpleng bahay lang, ganun. As long as safe yung family mo, yun yung pinaka-importante. But when you saw it, how did you feel ba? Nakakahiyaan. Parang mahihiyaan na. Bakit ka nahihiya? Kasi marami pa naman kung ano dapat tulungan. Tapos mas malaki pang parang yung ano, kumbaga, parang pwede na yung pandalawang bahay. How do you describe yung buhay mo na meron ka ngayon? Just one word. Happy. Do you mind to explain? Why did you choose that word? Why do you think na happy ka na ngayon? Ano, siyempre po, kompleto, magpapasko naman po ako ng kompleto. Tapos wala po bawa sa akin. Tapos mga malusog. Yung mga pwede ko malusog yan sa ating tulay. Wala po may kakasakit. Wala po masakit sa amin. Masaya pa ako doon. Sa mga blessings po na natatanggap ko namin. Masaya pa po. Kata-grateful po. I'm so proud of you, honestly. At your young age, no, palagi mo talagang iniisip yung family mo. And that's the reason kung bakit mas minahal ka ng lahat. Yes. Sa ayong po mga Kalingap, I feel so proud of her talaga. Kasi hindi, that's true. That is true. Hindi lahat ng mga kabataan natin ngayon, no? Hindi lahat ng kabataan natin ngayon na iniisip yung family. Huwag mo din akong paiyakin dahil mabilis din ako. May trapo dito. Mabilis din ako. May trapo kayo dahil mabilis din akong umiyak. Okay. Mga Kalingap, I'm not hurting Benzi. Hindi lang po, talagang mababaw lang po yung buhay. Ako din. Kaya kung minsan tinatawag din akong OA. Charot lang. So, it's okay. Ganun talaga. Pag yung pinaghuhugutan mo talaga ay yung family mo. Pero thank you din sa partner ko. Sa ano. Yun. May malaki ba siyang may tulong sa iyo? Sobrang laki. In what way? Just ano lang, brief answer. In what way? Siguro po kung kung wala po siya, wala yung melting namin. Yeah. Hindi rin naman po ako magkikilala sa amin. Kaya kaya yun, sobrang tapos marami po tumutulong sa akin dahil sa kanya. And he is guiding and supporting you as well. Tsaka yung confidence ko po na dati po hindi ko talaga ako nagsasalita pang-ngipid lang hindi ako dati. Pero nung nagkaroon na lang team, naging partner ko siya. Tapos confidence, nagkaroon ako ng confidence. Mas nakikipag-ano na po ako. And that is, what is his name? I-shout out mo yung ano. Kanina Pedro. So, ayan mga Kalingap, panoorin natin ang video. Nakita natin doon na umiyak si Benzi dahil at nahihiya din siya daw kay Kalingap Rab dahil nga sa
matagal na yung bahay at saka ang piling niya siya lang ang pinababahayan ngayon. At todo ang pasasalamat din kay sa lahat-lahat ng mga sponsor, Kalikalinga Prab, Kuya Bal at Edna. Kung hindi dahil sa kanila, wala silang ganyan, no? Napaka-bless talaga nila Beyonce dahil hindi sila nakakalimot ang pasasalamat kung sa mga taong tumutulong sa kanya, lalong-lalo na kay Ido. Di ba lagi niya binabanggit, no? Kung hindi dahil daw sa love team, wala daw silang ganyan daw. Wala daw malaking tulong nang dahil sa love team. Oo nga, nung unang vlog natatanda natin na wala naman talagang sponsor si Beyonce. Nung dumating na si Ido, ayan, bumaha talaga ang mga blessing. Kaya todo pasasalamat siya kay Ido dahil sa mga natatamo niya ngayon. Grabe. Habang buhay nilang tanawin ng utang loob, yun ang sabi ni Beyonce. No, maganda ang pamilya, maganda ang papalaki ng magulang ni Beyonce sa kanya dahil maganda ang ugali at saka magandang papalaki sa kanya dahil may takot sa Diyos at may takot sa magulang. Yun ang maganda dahil magandang ang magulang, laking respeto niya rin sa mga magulang niya. Kung saan siya pupunta, nagpapaalam siya sa mga magulang niya. Maliit man siya mauwi, nagsasabi sa magulang niya. Kaya yun ang maganda kay Beyonce. Hindi nakakalimot sa lahat, no? Ayan guys, may isa pa akong video. Panoorin natin. Let's go. 1, 2, 3, go. Kasi ano baga, hindi naman baga pwedeng porque tayo may pera na halos lahat ipakain mo yung masarap na hindi ganun. Dapat kung anong kinasanayan na ulam nila, gusto ko yun ang nila. Yun pa rin, kahit may, kunwari magbida ko ng karne, laging may gulay at may sabaw, ganun. Yung kinasanayan nilang ulam para hindi sila mawili kung ano. Kaya sabi ko, yung ganun gawa ko. Kahit may adobo ka kahit walang... I love it. Ang laki ng pasasalamat niya dahil nga sa Kalingap ay sobrang nagbago ang buhay talaga. Yung dati nagsasabaw lang kami ng kangkong, mama, nasaan yung karne? Kasi ko nakalipad. Imaginin mo na. Oo, baka next time may kangkong, may yung kangkong nilalagyan lang ng sinigang. Pero ang sarap na kain nila. I think ilang buwan, no? Matatapos na yung bahay mo. At saka, hindi lang to basta-basta bahay, ate. Napakalaki, tinatawag na nila itong mansion. Ano masasabi mo doon? Sobrang nahihiya po ako. Nakakahiya nga po kasi sobra na po mga yung ng sponsor na pera. Ano naman po baga natin na hindi basta-basta ang nakukuha yung perang gano'n. Kaya sobrang utang na loob namin sa mga taong tumulong sa amin na talagang kung iisipin mo, hindi ka naman nila kaano-ano, pero sobra ang concern nila sa iyo. Tapos yung perang binibigay nila ay hindi basta-basta. Sobrang nahihiya po ako, pero talagang para sabi ko nagpapasalamat akong sobra sa lahat ng mga sponsor na tumulong kay Beyonce. Talagang utang na loob po namin ito. Hindi po namin kayo makakalimutan kahit kailan sa buong buhay namin. Sobra po nagpapasalamat. Maiyak na din ako niyan. It's okay po. Ito naman, mga kalingap, yung mama ni Beyonce, no? Umiyak din dito dahil nga sa mga sponsor, malaki na pasalamat niya. Kita natin nga, wala siyang pagbabago ang lifestyle ng buhay nila. Kung ano yung silang noon, ngayon, ganun pa rin sila. Hindi niya binabago. Maganda yung ganun guys. No? Kahit gano'n pala maraming blessing, maraming package, marami kung ano-ano pa mga dumating sa kanila. Pero nakitaan pa rin natin ng magandang ugali at walang pagbabago. Malaki din pasasalamat niya sa mga sponsor. Dahil sa mga sponsor, nagaganyan sila, no? Dahil hindi basta-basta ang tulong galing sa sponsor, lalo sa babahay. Hindi lang inabot ng 3 million, sobra pa siguro, no? Kita naman natin na palaki ang bahay, no? Maganda yan kasi walang pagbabago, ganun pa rin pamumuhay nila. Wala silang lifestyle na binabago. At saka humble pa rin kahit hanggang ngayon, no? Marami ng blessing, pero ganun pa rin sila, no? Walang pagbabago, kaya lalong binibless talaga ang pamilyang ito, no? Ito pa ang video natin, isa ang tatay na naman ni Beyonce. Tara, let's go, panoorin natin. Tara, 1, 2, 3, go! Anong masasabi mo kay Beyonce as your daughter? Ano po siya, mabait po siya, tapos hindi siya yung bata na pag
sinabihan mo ay hindi na sunod kagad sa ano, napaalam siya pag may pupuntahan siya. Lahat na ano, pinapaalam niya sa amin para ano, iwas siya kasi yung magalitan eh. Ganun. Opo. So, sa madaling salita, pinapakita ni Viance yung respeto niya sa inyo Opo. as her parents. Right? At ngayon po, ang dami nagmamahal sa kanya. Kaya Sobra-sobra. sobrang magpapasalamat kami sa mga nagmamahal sa kanya, pati kay Ido. At kung hindi nga dahil kay Ido, kila Kuya Rab, hindi sa ganito, hindi wala kami sa ganitong ano, sitwasyon. Ako po, ang masasabi ko po ay ako ay lubos na magpapasalamat po kaming pamilya sa mga lahat na nag-sponsor, sa mga viewers, saka yung nagmamarathon po ng ano ni Viance, kasi kung hindi po dahil sa inyo ay wala po kami sa ganitong sitwasyon. Ano, hindi kami makakaroon ng bahay na malaki. Tapos kay Kuya Bal po, nagpapasalamat kay Kuya Rab, kay Ate Edna, kay Ido po, at siya ang naging kalabtim ni Viance. Laking pasalamat po namin at ano po, yung nakilala yung anak namin dahil sa labtin. And one last question po. Pasok po ba si Edo kung sakali in the near future? Magiging son-in-law? Payag po ba kayo doon? Wala naman pong problema sa amin yan. Kung talagang sila magkaswerte ng magkatuluyan. Wala naman pong problema sa amin kasi kami, kung ano yung gusto ng anak namin, doon naman po kami. Suporta lang po kami sa anak namin. So, mensahe niyo po para kang Edo, Kuya? Ay, kay Ido, ang ano naman sa kanya, kung talagang seryoso siya, ay magtiyaga lang siya. Yes. Kasi di ba kasi legal age si Viance? Opo. Kasi ako nagtiyaga din ng ganyan kahit ilang nagtiis din ako hanggang makuha ko yung... So, true love waits, baga. Right? So, ayan mga kalingap, nakita na natin ang video. Ayan ang tatay na naman ay Viance, no? Napaka-humble nilang pamilya. Hindi sila nagbabago. Ganun pa rin sila. Hindi sila nakakalimot sa mga tumutulong sa kanila. Katulad nila Kalingap Rab, Kuya Bal, at Edna, sa mga sponsor. Hindi sila nagbabago. Kung ano sila noon, ngayon ganun pa rin sila. Kahit marami na silang blessing na natatanggap sa iba't ibang mga sponsor. Pero ganun pa rin sila at todo pa rin ang suporta nila, lalong-lalo na kay Ido. Lagi nilang binabanggit, pasasalamat, kung dahil kay Ido daw, wala din daw silang ganun kalaking bahay, no? Kaya binibless talaga ang pamilya ni Viance dahil napakabait nila. Hindi mo makitaan ng pagbabago. Kung kahit sa mga pagkain nila, hindi nila inaano sa mga luho ang mga anak nila, no? Katulad ni Viance, sabi ng papa niya, si Viance, ganun pa rin hanggang ngayon, no? Kung saan sa pupunta, papaalam sa papa niya, sa mama niya, kung anong oras siya uuwi. Napakabait na bata si Viance, no? Ganyan. At maganda ang pagpapalaki ng manggulang ni Viance sa kanya kasi siya marespeto kahit saan at napakabait. Nakikita natin sa mga Kalingap Angel. Ganun pa rin siya, hindi siya nagbabago, marunong siya makisama sa mga kasamahan niya. Ang napakabait, grabe. Sana Viance, hindi ka magbago hanggang sa huli, hanggang matapos ang gidse, no? Hanggang kayo na ni Ido, ganun pa rin sana, ganun ka pa rin sana. Walang pagbabago, no? Stay humble lang, marami pong blessing na darating sa iyo, no? Kaya hanggang dito na lang guys ang ating video. Sa susunod na naman tayo mag-reaction. Pasalamatan muna natin ang ama ng Kalingap, Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Ido, Kalingap Supporters, Kalingap Team, Charity Vloggers, K-Boys, KRRSG. Supportaran din natin guys at It's Me, Jasmine05 channel at don't skip ads guys para malaking tulong ito sa kanila sa kanilang ginagawa araw-araw. Tara na guys, umpisa na tayo ng trabaho. Ito ang routine natin araw-araw magtrabaho. Hanggang dito na lang guys, bye bye, sa muli.